Breaking update. Hala, COA, harapang sinupalpal, Kongreso at Quadcom. OVP cleared. Lahat, kabahan na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na kumakain ng gordania ngayon, mga katunay. At ito ngayon si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin. Tinapay. Ito ako, wheat bread. Ayan, siyempre, Vegeta tayo eh. Kailangan health conscious na tayo ngayon. Ayan, so wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Itong COA naglabas na po ng mapakagandang paliwanag at napakagandang konklusyon. Aba, usapang COA ito. Siyempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Siyempre, walang iba kundi si Sir Banat Bay. Siyempre, supportahan natin yan si Sir Banat Bay, no, mga katunay sa kanyang YouTube channel. Pagpatuloy natin. Sa pag-iimbestiga nila ng budget ng OVP. Ito, mga kababayan, mantakin nyo. Lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno ay dahil sa putang inang pag-iimbestiga ng Kamara. Ay, ba dyan, ha? Napamura si Sir Banat Bay. Talaga naman kasing kamura-mura yung nangyayari ngayon. Mantakin mo yung camera, wala nang ibang inatupag kundi si BP Sara lang, no? Kala mo si BP Sara yung isang mikrobyo na talagang napakahirap tanggalin para sa kanila. Dito sa budget ng OVP na ang pinagbasihan nila ay yung hindi pa tapos na pagsisiyasat ng COA. Ano po ba ang COA? Ang COA po ang independent body, exclusive na nagsisiyasat at nagsasabi kung merong bang nagamit na mali o tama doon sa budget ng isang ahensya ng gobyerno. Ito po ay exclusive na kapangyarihan lamang ng COA. Commission Ayun. on... So, ayan nga. Yung tungkol sa mga budget kung ginagamit ba ng tama. Ang problema, inilalabas na ng COA na ginagamit ng tama ni VP Sara yung budget at wala namang problema o kaya hindi pa tapos at hindi pa nagkakaroon ng resulta pero sa kanila ay meron ng resulta. Kaya ako ganito ang naiisip ko, kahit ilabas ng COA na walang kasalanan si VP Sara, na malinis siya, cleared siya, tingin ko itutuloy pa rin ng Kamara yung ganyan. Hindi nila pinakikinggan yan kasi nandito na kahiyaan na to. Sinimulan na natin ng bintang na tayo, humanap na lang tayo ng ebidensya, parang ganon. Diba? Kahiyaan. Halos, hindi lang naman dalawa o isa nagbibibintang sa kanya dyan Halos lahat nagsakaya na. So, pwera doon sa ibang congressman na tahimik lang. Pwera doon. Pero marami talagang nakisawsaw dyan. Audit. Kaya lang, eto mga tarantadong mga congressman nito, mga Ayun. putang ina ninyo talaga, Oy, Sir Banat Boy, huwag mo mura. Relax lang. pinapakialaman ninyo ang hindi ninyo trabaho. Hindi ko alam bakit kayo tumakbo ng congressman, hindi sana tumakbo na lang kayong sa COA, nagpa-appoint na lang kayo dyan, kesa naman sa naging congressman kayo. Alam naman po natin kasi ang motibo nila. Alam mo naman, inutusan sila nung kanilang pinuno dyan para sirain si VP Sara Duterte ang kanyang credibility. Ayan yung sinabi nga ni Sir Banat Bay, no? Para sirain ang kredibilidad ni VP Sara. Ang problema nga, ang hirap nga naman sirain, no, ng taong malinis, yung taong wala namang ginagawang masama. Alam nyo, madaling magpakadumi. 'Di ba? Madaling magpakadumi, madaling yung madumi, madaling magmalinis. Pero ang malinis, ang hirap yan dumihan o mantsahan ng bahid. Kasi lilitaw at lilitaw yan. 'Di ba? Yun ang hindi nila magawa kay VP Sara, hindi nila madiin, hindi nila makasuhan ng matindi, hindi nila masabing guilty, 'di ba? Lalo na sa mga pangungurakot na ibinibintang nila sa kanya. 'Di ba? Hirap na hirap sila doon. Kaya ang nangyayari, ang nagsasuffer, sila din.
'Di ba? Yung image nila ang nasisira. Si VP Sara ang ginaganyan nila pero sa kanila tumatalbog. 'Di ba? Imbis na kay VP Sara mawalan ng tiwala ang mga tao dahil sa naririnig ng mga tao at nakikita ng mga tao sa kanya na sinasabi ng mga nasa kamera, ang problema yung mga kamera ang lumalabas na masama. At si VP Sara ay masyadong napapalapit sa mga tao. Hindi naging effective. Kaya pinakialaman nila ang isang bagay na exclusive lamang sa COA. Ang i-audit o tignan ang budget ng ahensya ng bawat gobyerno, bawat departamento ng gobyerno kung tama o mali. Ang ginawa po nila, pinakialaman po nila, yun lamang sa Office of the Vice President. Oo. Di ba mga tarantado talaga? Gago! Kasi napakaraming ahensya bakit sa Office of the Vice President lang? Halatang pilim-pili lang. Simula na lumabas yung survey, no, talaga sa Office of the Vice President na sila tumutok. Pinahaba-haba yan. Ang dami nilang sinasabing hindi maganda. Patungkol sa budget ng OBP, pinakikialaman nila kahit confidential funds. Puntangin ng yan, no? Nakakabwisi talaga. Alam mo kung bakit? Yung confidential funds na tinutukoy nila, 100 plus million lang. Pero yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion? Billion na billion. Yun nga yung nagiging unfair eh. Kung ano lang yung kay VP Sara, napakababa lang, is yun ang matinding tinututukan nila. Pero yung mga bilyon-bilyon na ginagastos at nawawala, is hindi nila tinututukan. Kaya lumalabas syempre sa isip ng mga tao ang tunay na hidden agenda. Ang tunay na agenda na talagang si VP Sara lang talaga ang pakay niyong mawala. 'Di ba? Subukan niyo kung hindi tumakbong Vice President yan, kung mayor lang yan dun eh. At si PRRD nandudun lang sa Davao eh. Hindi niyo papakailaman ng mga Duterte. Kaso nga lang syempre naramdaman niyo yung pamumuno ni Tatay Digong, no? Talagang hindi nakaporma yung mga corruptables. Talagang ngayon, parang kay VP Sara is mangingilag talaga kung sino man ang nagbabalak ng hindi maganda sa gobyerno. Kung sakaling manalo siyang presidente, syempre sa Tatay Digong nagawa niya yung anak pa. Diba? Sabi nga ni Tatay Digong, baka mamaya parang mas matindi pa yung anak. Mas mahigpit. Di lalong kakabahan ngayon yung mga corruptables na nagbabalak ng ganun. Etong kay VP Sara Duterte, 100 plus million lang. Mantakin nyo, and yet, ang sinasabi nila ay may katiwalian daw, meron daw hindi tama. Aba, ang pwedeng lang magsabi niyan ay COA. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila yung COA. Inimbitahan nila yung COA, inipit nila yung COA, tapos inipit nila yung mga staff ni VP Sara Duterte sa Office of the Vice President, pinagbintangan, ba't hindi masagot, bakit kinausap ang COA, bla bla bla. Ang sinasabi lang naman po ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay, sandali, nag-iimbestiga pa kayo. Huwag muna ninyong ibigay sa kamera kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Tama naman. Hindi pa tapos ang investigasyon ng COA eh. Ang problema sa kamera, pinapangunahan agad nila. Di ba masyadong minamadali yung pangyayari? Masyadong minamadali na talagang kailangan mapalabas nating guilty to. Di ba? Masyado kayong apurado. Tingin ko kayo, mali ho ba yun? Tama ho yun eh. Mantakin mo, pagkain, niluluto, hindi pa tapos lutuin, gusto mo na ngayon ibigay doon sa food critic. Oo, gusto mo lang sana kainin, nga kung food critic ang pagbibigyan mo eh. Hindi, yung kalaban. Ang pagbibigyan mo nung niluto mo, siyempre sasabihin nun? Siyempre hindi maganda. Di ba ho? Tapos, unang-una, hindi pa nga tapos lutuin eh, kinuha mo na. Sino nung gago? Di ba? Yung mga congressman. Walang iba. Ngayon, naging fiasco yan. Lahat ng mainstream media binalita yan. Pero ngayong natapos na yung pagsisiyasat ng COA, mantakin mo, iilan lang ang nagbalita. Karamihan ng mainstream media, mga ulul talaga. Karamihan Kumbaga yung kapag sa side ni VP Sara, no, may inilabas na maganda, no, magandang resulta, hindi inilalabas. Yun yung parang ikinatatampo ng taong bayan. Kaya hindi rin natin sila masisisi kung bakit sa ibang platforms na sila nakikinig. 'Di ba? Kasi ang gusto ng tao talaga yung hindi bias. Yung talagang makikita talaga ng tao ang tunay na balita. Yung talagang nangyayari. Mapakontrabida man o bida yung binabalita.
Ganun yan. Yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, para saan pa yung mga ganun? Kailangan is natutupad yung ganun. O sige, naiintindihan namin kayo na baka mamaya, syempre, mapahamak. Ganto, may amo kayong sinusunod, yun ang mahirap. Pero wag niyo sisihin yung ibang mga taong bayan kung bakit nakikinig sa iba't ibang platforms na nakakatulong naman sa kanila ngayon. 'Di ba? Mas naiintindihan nila at nadidinig na nila, nakikita sa dalawang mata nila kung ano na yung nangyayari sa bansa natin, yung tunay talaga. Ng mainstream media, mga prostitute talaga. Karamihan ng mainstream media, binayaran na talaga. Alam nyo kung bakit? I-google ninyo. Sana all binabayaran. Kasi bumagsak talaga ang income ng mainstream media. Kaya ngayon, ewan ko, siguro nagpapabayad na lang sila sa mga politiko. O di ba? Oo, kumbaga, ganito, ibabalita kita, bayaran mo. Parang ganun. Pag nagpabayad ka na sa politiko, definitely, kung ano lang kagustuhan ng politiko, yun lang ibabalita mo. Ganyan ang nangyayari ngayon. Mantakin mo yung mali, inire-report nila. Pero yung konklusyon ng COA, hindi na nila ni-report. O di ba, mga gago lang? Hindi nyo masyadong nabalitaan to. Saan nyo lang nababalitaan to? Sa social media. Ayun, sa Alam mo, mga buti nga platforms. talaga. Ako, special shout out sa mga naninindigang mainstream media tulad ng SMNI, Yes. UNTV, Yes. at yung Net25. Yes. Yan ho yung talagang nakikita kong hindi ho bumibigay. Ibig sabihin, hindi ho yan, Kumbaga, sila yung mga channel na may prinsipyo. Sila yung mga programang may prinsipyo talaga at ang layunin talaga ay magbigay ng balita sa taong bayan. 'Di ba? Kaya nga may tagapagbalita para ang taong bayan may mabalitaan. 'Di ba? Lumabas ang katotohanan, 'di ba? Hindi maitago. bumabaluktot sa kanilang prinsipyo. Nakakatuwa at meron pang mga natitirang ganyan. Sana manatili po kayong tuloy-tuloy para sa katotohanan. At patas na pagbabalita. Hindi ko sinasabing kampihan ang mga Duterte. Hindi, patas laang na pagbabalita. Oo, tama naman si Banat Bay doon. No, na hindi naman sinasabing kampihan ng mga Duterte, kundi yung patas lang. Kung sino yung tama, yun ang tama. Kung sino ang mali, yun ang mali. Hindi yung kung sino ang tama, yun ang ginagawang mali. Kung sino yung mali, yun ang ginagawang tama. Di ba? Naintindihan nyo? Yun yung maganda sa mga tagapaghatid ng balita. Kasi sa atin naman, napapansin naman natin kung sino talaga yung lumalabas na inosente at tama dito At kung sino yung mga lumalabas na kontrabida dito. At ang gusto lang ay kapangyarihan. Katulad nga ho nito, ipapakita ko sa inyo ito eto. Ayan ho yung COA report. Nakikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging-maigi para ho mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Yang sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. One, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ibig sabihin, tama. Tama yung paggamit na ginawa niya. Ulitin ko, after checking everything, pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng camera dito sa nilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything lahat, o ano lang, konti, o hindi lahat. Ayan po, sinasabi, financial records are accurate, complete. Ito pa ang pinakamatindi. Follow international standards. Sinunod. Okay? Parang ganito yan. Parang sinasabi, kunwari, isang estudyante, okay? Siya po ay bibigyan ng grado ng teacher. Diba? Yung teacher, bibigyan ng grado. Ano sinasabi ng teacher? No cheating, no shortcut, and they followed all the rules. Yun yung grado na binigay ng teacher dun sa estudyante. Kumbaga, parang ginawa naman ni VP Sara lahat.
Finalaw niya lahat ng mga rules. Wala siyang nilabag. So, COA na yung nagpapatunay niya na hindi naman nila pinapakinggan. Diba? Parang mas pinapakinggan nila yung sarili nila. 'Di ba? Mas marunong pa sa COA. Samantalang yung COA naman talaga ang nakakaalam sa lahat-lahat ng 'yan. Ang makakasagot lang ng tanong nila, hindi si VP Sara, hindi sila kundi ang COA. So sinasagot na ng COA kung ano ang katotohanan, hindi pa rin nila pinaniniwalaan at lumalabas pa rin na si VP Sara ay may ginagawang hindi maganda. So, yun po ang binigay ng COA sa Office of the Vice President. Oh. Ibig sabihin, walang problema. Oh. Lahat ng ginawa, the student did everything by the book. Sinunod lahat ng tamang paraan. Kaya nga, meron pang tinatawag na unmodified opinion o unqualified opinion. Oh. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means COA did a thorough unbiased audit. They followed strict rules and ethics and standards to make their findings are fair. Para mong sinasabi, as a teacher, chinek niya yung trabaho ng estudyante ng walang bias, no external influences, and we're confident they deserve a clean grade. Oh, yan Ang linaw-linaw na sinasabi ng COA. 'Di ba? Kaya hindi namin lubos maisip No, talagang ginagawa niyong ganyan na masyadong komplikado lahat ng pangyayari. 'Di ba? Halos pinapatunayan na si VP Sara ay inosente at walang ginagawang masama. Pero sa tingin nyo, ganyan. So ano ang gusto nyong pumasok sa isip namin na talagang si VP Sara ay may ginagawang masama? Samantalang pinapatunayan naman ng COA na wala naman siyang nilalabag. Siyempre, ang papasok na lang sa isip namin, ito ay tungkol lang sa politika. Diba? Si VP Sara ay nagiging isang threat sa mga taong nangangarap sa mataas na posisyon. Sa mga taong nangangarap na meron silang tinutulak sa mataas na posisyon. Maaaring ganun. Yun na lang ang nakikita naming dahilan. Hindi yung sinasabi na si VP Sara ay corrupt, si VP Sara ay may ginastos na ganito, dahil COA na ang nagpatunay. COA na ang naglalabas ng mga ganyan na si VP Sara ay walang problema. Yun po ang ibig sabihin ng basis for unmodified opinion. Okay? Yan po ang basis kasi medyo maliit, di ko mabasa. So sa madaling salita, imagine a school principal, sabi nga inspecting how a student o yung OBP, Office of the President, manage their allowance for the year. Unang-unang tinitingnan kung papaano pinlano at ginamit yung budget. Clear sila dyan. Check. Ibig sabihin, walang problema. What they actually spent on it. Ibig sabihin, ano ba talaga yung pinagamitan? Check, wala rin problema. Pangatlo, whether the student kept proper receipt and records, financial statement. Alam sabi ng COA? Clear. Check. Okay. Pang-apat, if they followed the school rules, ito po yung international standard. Ano sabi ng COA? Check. Walang nilalabag. Lahat, check. So, para saan pa? 'Di ba? Wala na kaming iba maiisip, no, sa mga ginagawa nyo kay VP Sara. Yung sinasabi nyong pagiging corrupt niya o may ginagastos siya ng hindi tamang paggastos ng budget, hindi na namin tinitignan yun, hindi na namin nakikita yun. Hindi na namin iniintindi sa inyo yun. Isa lang ang pumapasok sa isip namin. Yung gusto siyang mawala sa paningin ninyo dahil meron kayong isang manok na gustong isulong sa pagiging presidente sa 2028. Yun lang yun. Gumawa naman kayo ng matibay-tibay na ebidensya na pwedeng magdiin kay VP Sara na mabubura sa isip namin yung ganong kaisipan. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan na ito. Ha? Sabi nga dito sa dulo the student did a great job managing their money's responsibly and honestly. Everything check out and there's nothing suspicious. Yun po yung parang kung i-analogy natin sa student teacher. As a matter of fact, they get an A+ for financial management. In short, mga kapabayan, okay? COA gave the OBP a perfect score for being transparent and compliant with financial rules. Uy, perfect score!
Ibig sabihin po mga kababayan, walang problema. Ayan. OVP is cleared. In English ko na. Hindi. Cleared si VP Sara. O, ano na naman ngayon? Humanap naman kayo ng bagong ibibintang nyo. Sino po ba ang nakatanggap ng ganito? Alam nyo, nung mga nakaraang taon din, ganyan din po ang natanggap ng opisina ni Leni Robredo. Binalita ng mainstream media yan. Kasi alam naman natin, makaleni sila noon. Kaya lagi nilang binabalita yan. Ako, tignan mo na, pinakamataas na ano. Yan, hindi nyo naalala nyo, binabalita na media yun noon. Pinakamataas na standard na binigay ng COA ay sa opisina ni Vice President. Actually, hindi lang naman po Office of the Vice President ang nakatanggap ng unmodified opinion. Unmodified opinion ho na sinasabi nila. Hindi lamang po OBP nung nakaraan. Nagkataon lang, tuta sila nila Leni Robredo. Kaya yun ang binabalita nila. Ngayon, same thing nang natanggap ng opisina ni VP Sara Duterte. Na hindi binabalita ngayon. Pero hindi binabalita yan ng mainstream. Yan. Ay isang sampal sa mga naging imbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi Yun, na si natin Atty. Panelo. at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office. And not only that, Yes, yun naman talaga eh. Yung matanggal siya sa Office of the Vice President at ang maupo ay ang kapanalig. Siyempre, kapag naupo ay kapanalig, everything is under control. Tapos sasabayan pa mananalo yung mga senador nila. Naku po. Delicates na mga chong. disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, Ayan. remove her from Ayan ang contention nakikita in natin. 2028, or physically eliminate. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.